kababayan, sa muli po magandang araw sa inyo. Kumusta kayo at sana okay lang po kayo sa mga oras na ito. Ano ho? At welcome po muli sa atin pong vlog at welcome sa mga bago natin tagapanood, dun sa mga katatagpo lang ho ng ating vlog. Thanks God, dahil hindi ho yan, kumbaga nangyari lang. Yan po'y inadya ng Diyos na mangyari upang itong vlog na ito ay nyo pong mapakinggan. Welcome po sa atin pong vlog, pinamagandang po nating Boses ng Kaligtasan. Alam nyo, kahit pa daw mapasayo na lahat sa mundong ito, kung mawalan ka naman ng kaligtasan mo, anong silbi ng buhay mo, di ba? Anong silbi ng pagkatao mo kung yung pinakamahalagang bagay naman ang nawala sa iyo? Kaya wala na hong ibang pinaka-importante kundi yung ating kaligtasan sa mundong ibabaw. Wag ho nating isipin na marami tayong problema, utang, maraming mga suliranin. Tandaan nyo po, nandito tayo sa mundo, natural, mayroon ho talaga mga pagsubok. We are in a battleground. At dahil battleground po ito, totoong may nangyayaring giyera sa pagitan ng mabuti at masama. So ngayon, sa sobrang hirap, nai-entice tayong gumawa ng hindi tama, nai-invite tayong gumawa ng hindi kalooban ng Diyos. At wag ho natin gagawin yan. Pigilan po natin ang ating sarili sa tulong at awa ng Diyos sa atin. Hingin natin sa Kanya na maging matatag tayo sa maraming pagsubok ng buhay. Sapagkat huwag kalilimutan, focus mga kababayan, ang focus po natin, paano nga ba maligtas at makabalik kung saan tayo galing. Actually, hindi naman tayo taga rito, we're just passers, we're just visitors in this world. Pinadala ho tayo to be tested, Sabi nga, kailangan mong idarang sa apoy para maging purong ginto. Tayo rin, kailangan nating dumaan sa pagsubok upang tayo maging purong tagapaglingkod ng Panginoon, alright? So, kailangan wag mawala sa isipan natin yung focus to go back from where we came from. That's the most important thing. Before we go on further with our topic for this day, allow me to say a prayer for you. Loving Father in heaven, we thank you for this very opportunity, O God, na binigay niyo po sa amin at minsan pa kami po'y magkakasama. Salamat po sa pagliligtas, sa proteksyon. Salamat po sa mga biyayang inyong pinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat po kahit minsan naiisip namin na kami po ay hindi napapakinggan, pero ang totoo kayo po'y nakikinig sa amin, Panginoon, at kami po'y nakasisiguro dahil kami po'y nananampalataya kay Kristo na inyo pong bugtong na anak. Salamat po sa inyo pong kabutihan, Panginoon, sa bawat araw na ginawa po ninyo sa aming mga buhay at turuan po ninyo kaming makabalik kung saan po kami nanggaling at muli po namin kayong makita ng mukhaan. Yan pong pinaka masarap, Panginoon, na pakiramdam na kayo makita ng mukhaan sa takdang araw na inyo pong itinakda, Panginoon. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, Amen. Bayan, ang ating po pag-uusapan ngayong gabi ay nakatutok at nakasentro doon po sa nakasulat sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 15. Unang Juan, talata ay 5, Kapitulo 5, mga talata 13 hanggang 15 o 15, right? Basahin po natin sa wikang Tagalog. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay Niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga Niya tayo, alam din nating ibinibigay Niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Unang Juan, Kapitulo 5, mga talata 13 hanggang 15. Right? 4 na bagay po ang siya nating gustong tutukan dito. Number 1, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, tayo ho ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Right? So, ganun lang po yung equation nun. Believe in Christ, have faith in Christ, will have that everlasting life. Oo. So, iniisip ng iba, ganun lang pala yung equation nun, but not that easy. Right? Hindi ho ganun kadali yun. Hindi sa kalooban mo, hindi sa kalooban ko, kundi sa kalooban po ng Diyos. Kaya hingin natin sa Kanya lagi na maawa ka po sa amin, Panginoon. Kasi ang totoo, araw-araw nagkakasala ho tayo. Kung pagbabasihan natin yung kamalian natin, minsan ayaw na po natin manalangin kasi nahihiya na po tayo sa Diyos. Pero hingin natin sa Diyos na sa mga panahong tayo ay nagkakamali, matuto tayong magpakumbaba at bumalik sa Kanya. Kasi wala ka naman choice saka pupunta. Sa Diyos ka lang naman dapat pumunta, wala ka nang ibang dapat puntahan right? Kaya kung nahiya ka, di lalo ka mapapalayo sa Kanya. Huwag ka pong mahiya. Harapin natin, we acknowledge that we did something wrong and we ask forgiveness to God. Oo, baka minsan kasi ang tao, naiisip niya dahil sa dami ng kasalanan niya, mukhang hindi na siya mapapatawad. Mali po yun. Right?
Mali po yun, sapagkat ang Diyos, maaaring pinapatawad na tayo, pero tayo hindi pa natin mapatawad ang ating mga sarili. Nabasa ko yan sa isang libro, na sinasabi, maybe God has forgiven us already, but we cannot forgive ourselves. Kaya ho tayo hirap. Kaya, manampalataya ho tayo. Kapalito ng pananampalatayang yan ay buhay na walang hanggan. Pangalawa, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, at actually ang sikreto si Kristo pangalawa ho, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, magkakaroon tayo ng lakas ng loob sa pagtawag sa Kanya. Right? Alam niyo yung lakas ng loob? Yung sabi ko kanina, puno ka na ng hiya sa sarili mo dahil paulit-ulit yung ginagawa yung kasalanan mo, nahiya ka na, nawalan ka na ng mukhang iharap sa Diyos. Pero dahil nananampalataya kay Kristo at alam mong wala ka namang ibang pupuntahan, alam mong siya lang makakapagbigay solusyon sa maraming suliranin at hirap na pinagdaraanan mo. Si Kristo lang at wala ng iba. Kaya mabibigyan ka ng Diyos ng kalakasan, ng kalooban na tumawag sa Kanya no matter what. Ganun naman po dapat, mga kababayan. Pangatlo, dahil nananampalataya tayo kay Kristo, ibibigay niya ang anumang hingin natin kung naaayon sa Kanyang kalooban. Whatever we ask. Matulad ka doon sa isang pastor, nagbe-message siya isang linggo. Sabi niya, humingi kayo, ano manghingin nyo sa Diyos? Ang gawin nyo, i-drawing nyo. I-drawing daw, hingin sa Diyos may isang bata doon, ang din-drawing niya, helicopter. Numakita ng pastor helicopter, nakita niya. Hindi siya makasagot. Paano kaya yun? Pati siya parang imposible sa kanya bigyan sila ng Diyos ng helicopter. Sabi niya sa bata, sa takdang panahon. Pero alam niyo, nangyari, mahal ng Diyos yung batang yon. After how many years, yung batang yon naging piloto. So nakapag-drive din siya ng helicopter. So, ganun po yun. Dahil nananampalataya tayo kay Kristo, ibibigay niya ang anumang hilingin natin kung naaayon ito sa Kanyang kalooban. So dapat pala, as we go on with our vlog, we must discover ano po ba yung kalooban ng Diyos para sa atin. Ano ba gusto ng Diyos para sa atin? Hindi kalooban mo hindi kalooban ko. Hindi yung gusto natin. Gusto ng Diyos na gawin natin. Yun yung kalooban niya Yung gusto niya na maging tayo. Hindi yung gusto natin na maging tayo. Kasi pag yung ginusto natin lang ang ating susundin, sigurado, madadapa tayo. Wala tayong patutunguhan Yung isip kasi natin limitado Yung ating paninindigan limitado. Ang Diyos nakakaalam, siya nakakakita Kung nakikita niya sa unahan, madadapa ka doon. Alam ng Diyos yun Pero tayo hindi natin nakikita what will happen to us in the future. Di mo nga alam humihinga ka ngayon, mamaya-maya konti, namatay ka na. We really don't know that. May mga tao na sa umaga, nag-isip na sila ng gagawin nila sa gabi, pero hindi na po sila umabot ng gabi. Kaya kung humihinga ka ngayon, salamat sa Diyos kasi humihinga ka Sabi buhay ka. Yan ay kalooban ng Diyos. At niloob niya na magkaroon ka ng buhay na yan. Yan ay isang bagay na Diyos lang ang nakapagbibigay. Sabi nga kung sa pera, you can buy anything you want, everything you want. But there are things that money cannot buy. And what is that? We can be happy if we have so many money, but, we cannot buy joy. Joy, the inner joy that we felt sa buhay natin, hindi nabibili ng pera yun. Yung wala kang pera, masaya ka pa rin. Pero kayo nun, Diyos lang kaya magbigay nun. Right? Pangapat lastly, mga kababayan, dahil nananampalataya ka kay Kristo, alam nating pinakikinggan niya tayo. Yun ang maganda. Because we have faith in Christ, alam natin talaga, huwag na kayo magdalawang isip. Huwag na tayo magdalawang isip na, nakikinig kaya Diyos sa akin o hindi. Huwag na po. Kasi nananampalataya ka kay Kristo Naniniwala ka kay Kristo, nakikinig ko siya sa inyo. Nakikinig siya sa atin, At may pag-asa talaga tayong mapagkalooban ng ating mga hinihiling. So, meron na tayong pag-asa. Alam niyo yung taong walang pag-asa? Kahirap, hindi yung pag-asa village, Pag-asa as in hope. Yun ang wag nating wawalain. We need to have hope. Gaano ka kahirap, gaano ka kahikaos, yung sweldo mo, hindi mo pa nakukuha, inutang mo na, kinain mo na, pagdating na sweldo mo, wala na natira sa'yo, kamawala ng pag-asa. We must still have hope sa ating po mga buhay sapagkat sabi ko nga sa inyo, temporaryo lang tayo dito. We will not stay in this world for 100,000 years. No. We just stay in accordance sa kalooban lamang ng Diyos. At kapag niloob ng Diyos sa tamang pagkakataon, that we go back from where we came from, mga kababayan. Lahat ng hirap natin, lahat ng itong pag-ikaos na ito, mawawala po ito. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay kaligtasan sa bawat isang nananampalataya kay Kristo. Ang susiho ay manampalataya tayo kay Kristo, nothing more, nothing less. Marami po salamat, mga kababayan, sa maikling vlog na ito. Sana ay napukaw natin ng damdamin ng bawat isa. Ang sikreto lang
magkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo. At yung mga nabanggit natin kanina, lahat yon ay posibleng mangyari sa ating mga buhay. Yumuko po tayo at manalangin. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang realization na ito that we must believe in you, O Christ. Salamat po, Panginoon, at binigyan niyo po kami ng kalooban na bumalik po sa inyo no matter how sinful we felt we are. But Lord, wala ho kami ibang pupuntahan, wala ho kami ibang yuyukuan, wala ho kami ibang pananampalatayaan, kundi kayo po lamang, sapagkat kayo lang ho ang tanging makapagbibigay sa amin ng kaligtasan, at hindi ho ito nabibili ng pera ni may pagkakaloob ng sino paman sa mundo. Sa pangalan po lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen.